Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers, nasa YouTube man or nasa Facebook. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi ang abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Hi, good evening. Good evening sa mga nanonood sa amin sa Facebook nga at saka sa YouTube. Hindi ka ba giniginaw? Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Mukhang binaba na yung aircon. Binaba na kanina kasi ginaw na Ay, ginaw. tinaasan na yung aircon, Tinaasan. baliktad. Oo nga, Oo, baliktad nga pala tayo. Kasi maginaw na ngayon. Oo. Diba? Kasi I don't know, parang, baka sa bagyo lang o something. something lang. But anyway, may tatanungin ako sa'yo, Attorney. Ano? Dahil ngayon, syempre, mga pinag-uusapan, mga batas-batas, diba? Pagalingan ng attorney, Ay, oo nga. mga kung ano naman pinagtsatsalita nila, ganyan-ganyan. Yeah. Gaano ka-importante ang knowledge natin dapat sa batas? Ay, Tanong lang. Very important. Okay, diba? bakit? Kasi kahit ano man ang gawin mo sa buhay, kahit na akala mo hindi ka apektado ng batas, you are. Actually, lahat ng galaw natin ngayon is because we're living in a society with laws. Okay. Diba? Ang tanong, ito bang impeachment na ito sa tingin mo, dapat manood ang bawat Pilipino? Oo naman, kahit na hindi nyo masyadong naiintindihan ko ano yung Hindi, bakit? Bakit? Anong relevance nun, Attorney? Well, unang-una, the very process itself, impeachment, na malalaman nyo na hindi porket naluklok kayo sa pinakataas-taasang posisyon ng Oo. gobyerno, ay hindi kayo mananagot sa taong bayan, di ba? Na Okay. wala na you're not above the law. So in short, kay Chief Justice ka, kasi yun lang naman impeachment eh. Oo, Chief Justice, very limited sa Presidente, at saka Vice President, di ba? At saka yung mga nasa heads ng constitutional commissions. Okay. Oo, O sige, heads ang ng tanong ko, constitutional commissions, kasi paano naman maintindihan ng mga tao yan? English? Ay, well, actually kasi alam mo, magandang tanong yan kasi sa impeachment, pwede naman nilang gawing Tagalog yan. So, Totoo pwedeng lang. Tagalog, pwedeng English. Pero bakit lahat ng abogado parang nagtatagalog? Nung nagwaray, hindi daw pala pwede. Tanong lang. Okay, kasi sa korte sa Mm-mm. korte, talagang ang lengguwahe ay Ingles. Pero kunyari, ang witness mo, hindi masyado magaling mag-Ingles. So, pwede. Ano yung pwede siyang- ita-translate? Merong interpreter. May official na Merong official interpreter. May official yon. ganun pala yun. May official na nakatalaga doon. So, kung magtatagalog, o di yung itatranslate na lang yung sasabihin niya. Kunyari, nagtagalog siya, tatranslate yon ng interpreter na naririnig ng lahat ng tao. So, ibig sabihin ba sa korte, attorney, Mm. pagka ikaw ay nililitis at hindi ka marunong mag-Ingles, pwede kang litisin sa Tagalog? Pwede. Okay. Pwede. Pero ipapaalam mo yun sa huwes. Na So, sasabihin mo, na kung pwede hubang can I couch our questions in the vernacular para maintindihan ng mas mabuti ng witness. Kasi mas importante yung maintindihan at masagot ng tama, di ba? tama, oo. At importante doon na nagkakaintindihan kayo. Kasi, sa mga pelikula, di ba, Direk? Ikaw nagpipelikula si Direk eh. Naririnig ko yan eh. Yung mga nagtatagalog. Sabi ko, pwede naman pala magtagalog. Pwede yun. Kahit Bisaya, pwede. Bisaya. Kailangan lang ipaalam. You just have to say na, Your Honor, the witness is more comfortable Sa native tongue niya. If we can request for an interpreter, Oo. 'di ba, acceptable to all, papayag naman usually. I see. Okay, magandang katanungan yan. Alam niyo po, dahil sa tayo dito sa Abogado de Campanilla, gusto namin na maintindihan ng ating mga viewers, ang ating mga tagapakinig, ang Oo. ah, Oo. ang dapat, hindi dapat, di ba Oo, gano'n? like for Ang example, tama. kung mga abogado walang choice, they have to ask their questions in English kasi yun talaga yun. Oo. But if yung witness ay hindi masyadong marunong mag-English, yung interpreter kunyari pagkatanong ng abogado ng English, yung interpreter ita-translate it into the Okay. language that the witness will understand. Paano kung may mga abogadong sablayang English?
wala na tayong magagawa nun. At least naintindihan. At least naintindihan. Okay, sige. Naintindihan. Sabi naman ni Direk, paano naman doon, nung araw, Spanish pa yan. Ay, oo. Di nga. Totoo. Kasi, Paano? Hindi ba hindi. lahat ng tao Hindi ko naman Spanish? Hindi ko naman naabutan yung time ng Okay. Spanish. Hindi niya naabutan. Oo. Sige. Hindi Okay. kasi, di ba tayo dati, nagsimula tayo, nung ang mga batas natin English na. was in Spanish. Dati. Some of our laws were in Spanish. Saan ba ano yung batas natin? Nakaangkla. Oo. Kumbaga, saan ba ang pinagkopyahan ng batas natin? Our Marami. constitution is based on the US, US. Constitution. oo. But, Bakit US? Ay, kasi Colony tayo dati ng Espanya. yun nga yun. Kasi nung naging Ang tagal. nung colony tayo ng Espanya, meron tayong mga batas na Spanish. Dahil nga, prior to our the very first constitution, our laws were in Spanish. Sige. Tanong natin kay Derek. Si Derek ang nakakaalam na Spanish. Okay, ang alam ko lang Spanish bread na kinakain niya ngayon. Oo nga, gusto naman Spanish tayo. bread. Sa mga gusto magtanong in Espanyol, o kaya pwede. Pwede kayo mag-text sa amin. Kayo na lang. Kayo na lang. Kayo rin na magbasa. Maghahanap kami ng interpreter sa inyong mga tatanungin sa amin. Okay, pues. Oo, sa aming globe number, it's 0954-310-0331. And our smart number is 0961-770-8807. You can also... Porque. No mas. Ano ba? No mas. No Direk, more. tulungan mo nga kami dito. Okay. Ang pues ba Spanish? I think so. Pues. Oo nga, pues. May ganon. Si. Tama ba? Si. Si. Si, senyor. Si, Senyorita. But Okay, actually, sige. nung law school ako, Nag-aaral ka? nung panahon ko, hindi ka pwedeng mag-law kung hindi mo tapos ang Spanish 1, 2, 3, 4. May ganon. Required. Ngayon hindi na. Di Ngayon hindi na. Wala Tinanggal na yun. Tinanggal na. Okay, Oo. sige. Ba't natin pahihirapan ang ating masirili, no? Okay. Ito na si Andre, 26 years old ng Davao City. Ang kanyang katanungan ay ito. Blanco po ang surname ko sa aking PSA or Philippine Statistics Authority. Sa birth certificate niya. Ngunit may acknowledgement page naman mula sa aking biological father. Nang sinubukan kong ipalagay ang apelido ng aking ama, nalaman ko na kasal na pala noon ang aking ina sa ibang lalaki at kalaunan ay ikinasal din siya sa aking biological father. Dahil dito, hindi ko tuloy alam kung anong tamang legal na proseso para maiayos ang aking birth record. Ano po ba ang dapat kong gawin upang legal na mailagay ang apelido ng aking biological father sa aking PSA birth certificate? Magandang tanong to. Ay, oo. Sige, okay, sige. actually, kailangan muna nating malaman kung kailan siya pinanganak. Okay. At at nung time na yon 26 years old. Okay. Kung 26 siya, pues, i-calculation. Actually, okay. 2026 minus 20. 2000. Sabi ko sa'yo, 2,000 ang dali eh. Kakairita, Kakairita. And actually, it doesn't matter kasi ang relevance kung kailan siya pinanganak ay in relation kung Sa batas na yun. Hindi, sa asawa ng nanay niya. Pero ang tanong ko, meron naman dun sa acknowledgement page na pirma ng biological father. Alam ko na kasi nauna yung kasal dun sa kabila. OMG! Kaya yun ang tinatanong ko, kung nung time na pinanganak ka ba ay hindi pa annulled ang nanay mo sa una niyang asawa at kunyari hiwalay lang at ikaw ay pinanganak dun sa iyong biological father pero kasal pa yung nanay dun sa una niyang asawa. Paano pag ganyan? Kasi yun ang mangyayari doon kasi if you are born under legitimate marriage, may asawa pa, there is a presumption na ikaw ay anak doon sa asawa niya. Doon sa asawa niya, hindi doon sa biological father. Paano nga nakapirma naman yung tatay? Well, it doesn't matter kasi there's a presumption na Ikaw ay anak nung of a subsisting valid marriage. Naku, may komplikasyon yan May sa mga komplikasyon. mana-mana. Pero ang tanong ko ay ganito. Pero ang nangyari, kunyari, mukhang eventually kinasal na rin yung mother Nanay niya. Ang nanay niya at saka yung kanyang biological father. Okay. So I would assume na napaanal na yung unang kasal
'di ba, napaanal na yung unang kasal ng kanyang mother at kinasal na siya doon sa kanyang Nako, hindi tayo biological sure dyan. father. Minsan Kasi kasi magulo eh. kasi nalaman ko kasal na pala noon, pero kalaunan na ikinasal na din siya sa aking biological father. Okay. The only way that could happen is naanal yung unang kasal at Or namatay. namatay, or Oo. it doesn't matter. Basta na-dissolve yung Unang kasal. Ngayon ang tanong ko ay ganito. Alam naman niya at kilala niya ang biological father niya at nakapirma naman Ah. ito sa likod. 26 years old na siya. Oo. Pwede ba siyang mag-decide doon? Hindi. Nagamitin yung sa... Hindi siya pwede Hindi pwedeng kasi mag-decide. it's assumed. Ngayon, ang mangyayari dyan is that, Ang mangyayari ganito, kasi wala siyang, wala siyang middle initial. Tama ba ako? Ay, wala siyang, bakit yung surname mong wala? So, anong ginagamit niya? ay yung surname ng nanay niya. Kaya lang, actually, dapat, kaya ang hula ko dito, ito, ang dami kong hula dito sa sitwasyon ni Andre, no? Kung naging blanco yan, malamang baka hiwalay na yung mga magulang niya nung panahon na siya pinanganak, pero hindi pa anal. At kinalaunan lang ay kinasal na rin sa biological father niya. Okay. Kasi bakit naman hindi ilalagay ng kanyang nanay ang surname ng kanyang biological father? In-acknowledge lang. Okay. Ah. Ano ang pwede nating sabihin ngayon ka Andre bilang siya ay 26 years old na kaya na niyang maglakad ng kanyang sariling papel? Kaya niya na Kaya na niyang maglakad, 'di ba? In short, huwag kang tumakbo, maglakad ka lang, ha? Ngayon, ang tanong ko ay ganito. With all that, kinasal na siya, doon sa tunay niyang tatay, anong pwede niyang gawin? Okay, actually, ang pwede lang mangyari dyan, para magamit niya ang kanyang Apelido ng tatay niya. ng talagang Totoong tatay tatay niya, ay kailangan siyang i-adapt ng kanyang totoong tatay. Ha? Mm-mm. Eh di ano na naman yan? Legal process. Hindi na, it's a legal process, pero di ba sa NACC kasi, ang National Authority for Childcare, siya na yung Kahit nag-aasikaso. na 26 years old? Pwede, adult. Pwede. Meron there's such a thing as adult adoption. Ay, Diyos me, eto naman pala, There are certain, Oo. normally, hindi pwede adult adoption, pero there are Sa case niya. Sa case niya, pwede yung adult adoption. Someone who has been living with the adopter for at least 3 years prior to nag-reach siya ng age of majority. Okay. Mga ganun. At Naku, saka, ang swerte ni Andre. at since of legal age na siya, hindi niya na Ah. kailangan ng consent ng kanyang Dating kinikilalang ama. yung asawa ng nanay niya. Okay, sige. Okay, so ganito palang gagawin natin. Pumunta ka lang sa kanilang opisina. Oo, At yun na yun. Sabihin mo sa iyo biological father, i-adapt ka na. Kasi hindi ka na kailangan i-adapt ng nanay mo dahil you're a legal child of Okay. your mother, di ba? Okay, wala naman siya sinabing patay na yung tatay niya. Huwag na natin komplikahin. Huwag natin ko. Okay, sige. So, pumunta ka na lang doon sa opisina nila, Oo, attorney. at we will figure. But the only way Yes. is adoption. Kasi Okay. he was born na talagang hindi naman talaga siya pwedeng kilalanin at Okay. pangalanan ng kanyang biological Tanong. father. Saan ang opisina niyo? Ay, actually madaming mga saan siya? Saan si Davao City. Merako dyan. Ang tawag dyan is regional, meron kami mga regional offices sa all the regions. Sa Davao meron. Ayan, ganito ha, pag sinabi sa'yo na nandoon na bawal, aba, sabihin mo, wait a minute, kaping Meron sa mainit. Davao. The attorney PG Galang is saying that it's I-adapt ka na lang it's ng okay. iyong biological father who is now your stepfather. Okay, sige. Lam na you. O sige, eto na. Si Kenneth ng Imus, Cavite, ang tanong niya ay, Kenneth, magandang gabi. Ay, Karen. gandang hapon po. Parang nagulat siya. Ay, Karen. Nagulat si Kenneth na Okay. nasa telepono siya. Okay, Kenneth, what is your problem? Po. Opo. Ano ba matutulong namin sa'yo, Kenneth? Ay, ayun po. Parang nagugulat talaga siya. Anong problema natin, Kenneth? Kasi po, meron po akong meron po akong kinuhang hulugan ng motor. Okay. Okay. Tapos, Po. Tapos, while on board ako, pag sinabi mong on-board, Wala ako seafarer ng- ka ba? nasa barko po. Okay, Opo. yun nga. O, Ay, ang galing. seafarer Alam mo, siya. ang una ko naisip na onboard, nakasakay siya doon sa motor niya. Ha? Hindi, on-board is Ah, usually barko ng barko. marino. Maswerte ka, Marino Kenneth, siya.
isa sa mga advocacies Oo nito nga. si ano ay OFW. OFW. So pag Oo. on board, okay, sige, So, tuloy mo Kenneth. sumakay ka ng barko, ano nangyari? Yun po. Abang on board ako, nag-decide ako na bumili kami ng motor nung ex-living partner ko. Ex-live-in partner. Binilahan niya ng motor yung kanyang ex-live-in partner. Okay. Ay, pero nung binilhan mo Hindi siya po, ng hindi motor, hindi pa siya ex. Hindi ko po siya binilhan. Ano? Bumili po kami. Kayo. Ay, Dalawa. Ay, Oo. ba? Sige. Pero nung bumili kayong Opo. dalawa, kayong dalawa pa. Apo, kami ko po. Okay. Wait, at saka Kenneth, tanungin ko, nung sabi mo kayong dalawa ang bumili doon sa deed of sale o kaya yung rehistro, kanino yung rehistro nung sasakyan? Nakapangalan. Oo. Bali, registered owner siya. Rightful owner ako kasi Ikaw nagbibigay ng yung pera. wala siya nilabas eh. Pero sa papel, ang sa deed of sale at sa rehistro nung Yung babae ang nakasulat. Yung babae ang Okay. nakasulat. At Yeah. dahil nag-seek na siya ng help siguro, kaya sabi niya siya yung rightful owner. at okay, sige. Okay, sige. sige. Tapos, Ano nangyari? Oh, Nagkahiwalay kayo? Kasi Opo, ex eh. naghiwalay kami ng mid-April. okay. Ngayon, Oy, recent lang. ano yung nangyari? Oh. Opo. Solian na. Ng kandila. Dinala ko yung motor, inuwi ko. Inuwi mo. Sige. Tapos, Opo, inuwi ko sa amin. Tapos June 7 po ng gabi, bigla silang dumating dito. May kasamang barangay. at pulis. Isang barangay service na puno ng laman. Tapos isang Toyota Innova na police mobile. Okay. May So, in pulis na. short, anong kinaso sa'yo? Wala akong kinaso. Ano nangyari? Kinuha lang Yung sa Kinuha lang. nila Oo. yung motor. Okay. Anong tanong? Kasi sa kanya daw po nakapangalan. Okay. Anong tanong mo? Ngayon, eto po. Nung time na yun, alam ko, wala akong laban pa kasi hindi pa ako nakakapag-research eh. Okay. About sa mga karaparan, ganyan, Okay. batas. Nag-research ka na Wala pa. pala. Oo nga, Tumawag ka pa. So, ano yung research mo? Sige. Ano nang yung research mo? Sige. Yung mga, ano lang po self-research lang kasi yung ginawa ko. Iba pa rin yun sa inyo, mga nagagawa. Okay. Sige. Ano ngayon ang gusto mong itanong? Diretsuhin na natin Okay, ang punto. Anong gusto karapatan mo itanong? dun sa sasakyan? Opo, kasi may karugtong to eh. Hindi siya yung Hindi siya yung main na ano ko, hindi siya na yung concern ko. Pasensya na po. ano yung concern mo talaga? Okay. Kailangan ko. Opo, ganito. Kasi po, di ba, kinuha nga yung motor. Opo. Mm-mm. So, para sa akin, lugin-lugi ako kasi naglabas ako ng pera dun eh. Okay. Naintindihan na namin yon. Hindi po ba? Ano Opo. ngayon yung gusto mong tumbukin natin? Opo. Ngayon, ang ginawa ko, nung nagharap kami sa barangay, Oo. Oo. nung gabi rin na yon, sabi ko, lahat ng ibinigay kong regalo, Okay. babawiin ko. Okay. Opo, lahat po ng regalong yon, Oh. na nag-worth in total ng 55,000, Talagang kwentado. Oo. opo, is void movable property donation. Okay. Ganito na lang para Wait. madali tayo, Kenneth, ha? Ganito na lang, ha? Pasensya Para na po. madali lang tayo, Kenneth. Kasi kulang ang oras namin sa mahabang sorry po. kwentuhan. Okay, ganito.
Huwag ka nang magsabi ng kung ano yung na-research mo, kung ano. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong itanong at kung may karapatan ka o wala. Oo Yun, nga. para madali, ha? Opo, sige po, Sige, opo. sabihin mo, ano nangyari? Opo. Kinuha ko na kasi yung gamit, hindi po ba? Okay. Opo. Ayaw niyang ibigay kahit alam niyang void dahil kasal siya sa una. Kasal siya sa, meron siyang asawa. Opo. Okay. Ikaw, wala kang asawa. Bali, ano po, balo na po. Ha? Balo. Balo. So, namatayan siya ng Opo. asawa. Okay, sige. So, ngayon, ang tanong mo is kung anong karapatan mo. Ako na magtatanong para sa'yo, ha? Attorney, gusto niyang kunin yung mga iniregalo niya. Okay, Okay. na mga more or less worth 54,000. Okay. At ang pangalawang tanong niya, siguro, ito'y magandang matanong mo, kung anong karapatan niya sa motor bilang siya naman ang nagbayad doon sa motor na yon. Okay. Ang sagot, ito, Kenneth, makinig ka, ha? Ah. Okay. Tama bang tanong? Yung ba gusto mo malaman, Kenneth? Opo. Okay. More or less. More or Dagdagan na less. lang niya. O sige, go. Okay. Unahin muna natin yung sa motor. Yung motor muna. Okay, sa motor, okay. Noong una, syempre, may karapatan yung on paper. On Kasi paper, siya ang nakasulat. siya yung nakasulat. Okay. Siya yung nakasulat, siya yung nakarehistro. As far as LTO is concerned, as far as yung... Even the police, kasi nakasulat Oo, Parang hindi nga oo. naman ikaw to. Oh. Ngayon, kung mapapatunayan mo ba, Kenneth, na ikaw ay ang nagbayad noong mga hulugan sa motor na yon? Katulad ng, may trabaho ba yung dati mong kinakasama? May kapasidad ba siyang bumili? Saka kung ang pagbabayad mo, sabi mo on board ka. So paano mo Paano mo napapadala? Paano mo napapadala yan? Diretso ba doon sa kunyari- Alati ba siya? Alati? Oo. Opo. O, ibig sabihin kasi ng alati, Ah. attorney, meron siyang special name doon na pumapasok sa kanya yung pera. Ah. Yun yung alati. So, ibig sabihin, sumeldo ko ngayon ng 1,000 Oo. US dollars. Sinasabi ng seafarer kung magkano binibigay niya doon sa tao na alati. So, Ah. pwedeng magkaroon ng 5-6 na alati. So yung alati, kasama doon Yung ex niya. yung ex mo or yung diretso doon sa pinagbilhan nyo ng motor? Ah, Sa kanya po, bank Sa account niya. sa bank account niya. Sa bank account. Ng babae. Pero makikita mo na yung bank yung bigay mo doon sa ex mo ay a specific amount for the Motor. Example, ang monthly installment ay 3,555. Yun ba yung makikita namin doon sa binigay mo or sobra doon? Laging sobra? Sobra po. Sobrang sobra. Ah, Okay. okay. Kasi minsan, siguro kukunin niya o pambayad ng kuryente, pambayad ng Okay. sinasama-sama niya. Ang point ko, Kenneth, is this. If, yung sa motor, okay, mahirapan tayo kasi nasa kanya yung rehistro. What you have is, pwede mong sabihin may utang siya sa'yo. Kasi nga, parang kung ikaw, ang usapan nyo ay binayaran mo yung Motor. motor on her behalf with the understanding na babayaran ka niya ulit. Diba, pinapautang mo siya. Nakuha ko ibig mo sabihin. Oo. Kasi, Oo. nakuha ko na ibig mo sabihin. Kumbaga, ang May utang siya sa'yo. Oo. Huwag mo nang isabihin na Binigay mo. sa'yo yung motor. Oo. Ganun ba yung Oo, sabihin mo na understanding? lang, Kenneth, na may utang siya sa'yo at dahil sa hindi gusto niya ng motor at hindi naman niya kayang bumili ng motor, nag-agree ka, o sige, bayaran mo na lang ako munang magbabayad ng amortization. Oo. Yun, pwede yun. Kasi makikita mo na padala siya ng padala ng pera Oo, para sa sa kanya. Oo. Oh, I see. Oo, Ganyan. yun. Nakuha mo na? Nakuha mo ba? Opo. Yun. Yun na Okay. lang ang sabihin mo kung gano'n. Kasi mukhang gano'n ang... Kasi mahihirapan kunin ng motor dahil nakapangalan sa kanya. Wala kang... Not anywhere in the instruments regarding sa ownership nung nung motor, nandoon Attorney, ka. hindi ba pwedeng sabihin niya na pinabili niya on his behalf? Pwede rin. Pero yun Kasi na nga lang. pinabili ko yan sa'yo. Wala ako nung panahon na binili mo yan. Oo. Kaya nakapangalan sa'yo yan. Ang mahirap lang dyan is at kailangan merong kasulatan yan na para Ah, mapatunayan. may Unless meron kayong mga ganon. text messages. Meron ba kayong mga text Text. messages na gano'n? Sige, bumili ka muna. Sa'yo muna, pangalan mo. May ganun ba? Meron bang gano'n?
At attorney, um, pinahatak na po sa kasa yung motor. Hindi, wag na yung motor. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is yung utang. Utang niya Ah, sa'yo. Yung Ah. utang na lang, di ba? Opo. Di ba? Opo. Kasi para the only way na for me to think na marirecover mo yan, kasi syempre ang ina-allege nung kanyang girlfriend, ex-girlfriend pala, ay regalo. Mahirap nga naman a donation, once accepted, yun na yun di ba? So, yung mga regalong ibinigay niya sa kanya, mukhang malabo na niyang makuha. Kasi ang rule sa donation, which is actually a gift, is that pag ito'y dinonate mo or binigay mo at accepted, ownership is transferred. Okay. So, medyo wag na nating pag-usapan yun. Oo, Sabihin wag na lang natin Na na may ngayon, utang siya sa'yo may utang at siya kailangan sa'yo. niyang bayaran. So, Oo. i-document mo na lang lahat ng mga Pinadala mo sa pinadala kanya. mo para sa motor na yan at singilin mo na lang siya doon. Okay, ang tanong, saan siya pwede magsampa ng kaso? Sabi niya nagbarangay sila. Bakit barangay? Magkapit-bahay ba kayo? Hindi po, magkaibang bayan po. Bakit kaya na barangay? Anyway, kung ganyan at that's a regular hindi lang siya money claim kasi merong motor na pinag-uusapan. Wala na, nahatak na. At saka nahatak. Wala na. So, sa tingin ko, kaya siya kumuha ng barangay that time kasi may kasamang police. And police coordinated with the barangay. The barangay went there to get the motor. Kasi nga, malinaw Yes. naman kasi na nakapangalan sa kanya. Yes, Diba? kaya ganon. But anyway, saan siya pwedeng magsampa ng kaso, attorney? Pwede ang MTC. Small claims. Pwede rin sa small Ayan. claims yan. Kasi kung hindi mo, tanggalin mo na lang yung usapang motor dyan. Kasi ang small claims, money claims Basta sabihin mo, may utang siya sa akin. Ayan, sa small claims. Ayun. Okay? Okay? So, sabi ko sa'yo, bilisan natin. Wala na kami oras eh. Okay, pag may tanong ka, tawag ka ulit, ha? So po, salamat po. Thank you, Pasensya na po. Kenneth. No problem, no problem. Okay, thank you. Bye-bye. Ang hirap naman. Nako, ang ng hirap ng ganong klase. Oo. But anyway, gusto ba natin pahabain pa ang ating diskusyon? Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye. Bye!